sambahin ka, aming Diyos na buhay, makapangyarihan and sovereign sa lahat. Lord, ngayong umaga po kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pribilehiyong makatayo sa iyong presensya, Panginoon. Kaya Lord, habang kami nasa harap mo, patuloy mo kaming ibaba upang masalo namin yung ng buo ang nais mong ibuhos sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, Lord, kasi patuloy mong pinapawi ang pagod ng aming mga katawan. Patuloy mong inaalis ang mga pag-aalala ng aming mga isip. Patuloy mong inaalis at pinagagaling ang sakit at mga karamdaman namin at pinapalitan mo, Panginoon, ng isang replenished soul. Lord, there will be a time of refreshing this morning. Panginoon, itong aming inaangkin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Samahan mo po kami, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo maupo sa ating mga upuan. Salamat po sa Panginoon at mapagpalang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa Lord sa pagkakataon po na muli pong makapangaral ng kanyang mga salita. Amen. At sa ating pong mga magulang sa pananampalataya, ang ating pong daddy at mommy, together with Pastor Nico po, at sila po ay nasa, ating pong mami at ang ating Pastor Nick ay nasa Bulacan, every last Sunday po, at ang ating pong daddy ay nasa Kalagtagan. Basta, chat nyo siya. Ayan. So, good morning. Amen. Mapagpalang umaga. Gusto ko pong batiin yung mga miyembro po ng Central Church. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Welcome po sa church. Maging ang mga kapatid po natin sa Alcachera, kasama po natin, palakpakan natin si Lord sa kanila pong mga buhay. Amen. Maging ang mga pastor po natin dito po sa church. Amen. Diyan po sa ating Pastor Andy. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Pastor Rachel, Pastor Lester, Pastor JR, at yung ating, ayan, parang trumpo. Ayan, si Pastor Seyus. Palakpakan natin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Kasi sabi nga, kung wala ang ating mga magulang, may mga naiiwan na mga anak, mga ate at kuya. Amen? Kaya kung kailangan niyo po ng prayer, pwede po kayong lumapit sa kanila. Kailangan niyo po ng mauutangan. Amen. Kailangan niyo po ng tulong. Amen. Mamili na po kayo kasi kung nalapitan nyo dyan. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Happy last Sunday of the month. Panibagong buwan na naman. Panibagong buwan na naman ang lilipas. Next Sunday po, August na. Amen. August na. Ayan na, tad na ng mga may birthday. Amen. Pero ang bilis ng panahon, tapos na agad halos ang July. Parang kahapon lang, nagse-celebrate tayo ng New Year. Amen. Ng 2026. Pero ngayon, lagpas na tayo sa kalahati. At nandito po tayo dahil sa sobrang biyaya at kahabagan ng Diyos. Amen! Nakakapagod ang mundo. Nakakapagod sa earth. Pero Lord, salamat. Kasi ang presence mo hindi napapagod sa amin. Lagi kami pinapalakas. Nakahanda ka na ba sa sasabihin ni Lord? Hallelujah! Matagal ka nang tumatakbo sa buhay mo. Matagal ka nang nagmamaraton sa pananampalataya. At gustong ipaalala sa iyo ng Panginoon, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi tayo pagbabayaan ng Panginoon. Basahin po natin ang message ng Panginoon sa Luke chapter 7, verse 44 to 47. Then turning toward the woman, pwede po nating lakihan yung ESV. Then turning toward the woman, he said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet." Verse 46, You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Verse 47, Therefore I tell you, her sins, which are many,
are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little. Basahin po natin sa Tagalog. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 44 po Tagalog. Doon po tayo nagsimula kanina. Sige po, basahin po natin sa Tagalog. Amen. At ang message po ng Panginoon ngayong umaga, pamagatan po natin, all or nothing. Amen? All or nothing, with the subtitle, Flourishing in the Courts of God. Amen? Alam niyo po, I asked God, ilang beses kong tinanong si Lord, weekdays pa lang po, nagtatanong na ako kay Lord, kasi may dumating na salita sa akin. And nagtatanong ko sa Panginoon kasi nagpe-prepare po tayo ng mensahe ng maging sa Carmona po. Amen. At hanggang ngayon umaga, ito po yung paulit-ulit na sinasabi ng Lord, flourish in the courts of God. Flourish in the courts of God. Pag sinabing flourish, amen, manariwa. Manariwa, managana, mag-umapaw, mapagpala. Amen? Tayo sa harapan at sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, konting ito pong all or nothing. Pag sinabing all, lahat. Pag sinabing nothing, wala. Amen? All or nothing. Kailangan natin bilang mga Kristiyano, kailangan po natin pumili kasi there is no in between. Kahit po pagkatapos ng buhay na ito, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Either tayo po ay mapupunta sa langit or tayo po ay mapupunta sa impyerno. Wala pong lumulutang sa gitna. Amen. Baka po may lumulutang pa sa gitna dito. Wala pong lumulutang sa gitna. Dalawa lang po ang destinasyon na pwedeng puntahan ng tao kapag siya po ay namatay. Na either tayo po ay mapupunta sa langit o tayo po ay mapupunta sa impyerno. Wala pong gitna. Pero naniniwala po ako sa ating po Central Church, mag-isa mga kapatid po natin naririto, amen, tayo po ay niligtas na ni Lord. Amen. Pumalakpak lahat ng niligtas ng Diyos. At dahil meron na po tayong tiyak na patutunguhan, pag sinabing tiyak, hindi ka na nagdududa, hindi ka na nasa gitna, you are not in the middle, but you are sure that God gave it all to you. Amen. Maging buhay din natin, dapat ibigay natin lahat sa Panginoon. Hello? Kailangan ibigay natin sa Lord. May time po na nag-sharing po kami ng mami. Sabi ko, Mi, parang grabe po yung mga challenges ng church ngayon. Sabi ko, kumbaga, dumadaan tayo sa mga pagliliglig, dumadaan tayo sa mga shaking, sa mga problema, na para bagang pinapapili tayo ni Lord. Amen? Na para bagang kapag hindi ka naging all out sa Kanya, mawawala ka talaga. Kapag
is no maybe sa Panginoon. Maybe I will serve God, maybe I am saved, maybe I will abide. No, there is no maybe. We are in the last days. Amen? We are living in the last days. And in the last days, we should not stay in the word maybe. It's all or nothing. Sa mga challenges na nangyayari ngayon kahit sa mga personal nating buhay, para bang sinasabi ng Panginoon, susunod ka ba o hindi? Sakit ka ba talaga o hindi? Sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin sa mundo, kung gaano kagulo ang mundo ngayon, dito makikita yung mga totoong Kristiyano. Hindi tayo pwede nang magpatumpik-tumpik. Hindi tayo pwede nang maging pahap-hap kay Lord. We need to choose. Amen. Amen? Kasi kapag naging kalahati tayo sa relasyon natin sa Panginoon, napakadali tayong matamay ng kaaway. At hindi nagbibiro si Satanas. Amen? Kaya it's all or nothing. But the Word of God says, flourish in the courts of God. Flourish in the courts of God. Silang mga nananatili. Silang mga binibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. You will flourish in the courts of God. At yung binasa po nating kwento kanina, amen, hindi pa pala natin binabasa, pero ito po yung sinabi ng Panginoon sa kanya. We will talk about a certain woman, amen. Sabi nga po, kung babasahin po natin, bubuklatin mo talaga yung physical Bible mo. I don't know kung meron sa online, pero sa physical Bible, makikita po natin yung title ng kwento. Ang sabi ng title ng kwento ay Jesus anointed by a sinful woman. Amen? Yun po yung title ng kwento na pinag-aaralan po natin ngayon. Sabi nga po, yung babae po iyon, kilala siya bilang makasalanan. Amen? And meron siyang bagay na ginawa, meron siyang bagay na ibinigay. At hindi basta-basta yon. Hello? Meron siyang lahat, yung kalahatan sa kanya, na ibinuhos sa paanan ng Panginoon. Amen? At dito sa kwentong ito, ipinakita ng Panginoon yung instances na merong nag-imbita sa kanya, yung nag-imbita sa kanya, merong tungkulin sa kanya na gawin yung mga bagay na yun, pero hindi niya ginawa sa Panginoon. Pero may dumating na babae na hindi karapat-dapat kilala sa pagiging makasalanan at yun ang gumawa ng lahat-lahat ng mga bagay na dapat ginawa nung isa. It's all or nothing. Naiintindihan po. So, sige po. Tuloy tayo. Amen? Gusto kong ipakilala sa inyo si Simon. Amen? Si Simon the Pharisee. Amen? At itong pong babaeng ito, hindi siya pinangalanan sa librong ito. Hindi po siya pinangalanan. Sa version po na ito, hindi po siya pinangalanan. Pero ang titulo po nito sa kanya ay The Sinful Woman. Merong si Simon the Pharisee, hindi po ito si Simon na Peter. Hindi po siya si Simon Peter ha. Siya po si Simon the Pharisee and si sinful woman at si Jesus Christ. Amen. So, ito po, makinig po tayo. Amen? Para hindi po tayo makadistract sa katabi natin. Ito po, nangyari, si Simon the Pharisee, inimbitahan niya si Lord. Amen. Inimbitahan niya si Jesus. Jesus, halika, kakain tayo sa bahay ko. Amen? Kakain tayo sa bahay ko, pumunta ka doon. So si Jesus Christ, pinaunlakan niya po yung invitation ni Simon the Pharisee. Pumunta siya doon sa lugar na yon, napakaraming mga tao, nagdiriwang sila, kumakain sila. And there comes, nung nabalitaan, nung sinful woman, na si Jesus Christ ay nandoon sa lugar na yon, hindi siya nagsayang ng panahon at dumating siya. Amen. Basahin nga po natin para hindi po tayo mahirapan. Kung mahirapan, i-explain yung intro. Amen. Luke chapter 7, verse 36. Inanyayaan si Jesus ng isang Pariseo na kumain sa bahay niya. Pumunta naman si Jesus at kumain doon. 37. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya
pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Amen. Verse 38. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Verse 39. Nang makita yon ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Verse 40. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya, kaya sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, ano po iyon, Guro? Verse 41. Sinabi ni Jesus, may isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa ay umutang sa kanya ng 500, ang isa na may 50. Verse 42, ng kapwa sila hindi makabayad. Amen? Pareho silang pinatawad. Sabihin mo sa katabi mo, pareho silang pinatawad. Gaano man ang kanilang utang, ay pareho silang pinatawad. Gaano man ang utang mo sa Panginoon, ay parehas tayong pinatawad ng Diyos. Ngayon, sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Verse 43, sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. At dito na po yung binasa natin kanina, verse 44. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae, sinabi ni Simon, tingnan mo ang babaeng ito. Ito na, nagturo na si Lord. Ay ka ngayon, Simon. Amen? Kasi alam ni Lord yung nasa isip ni Simon the Pharisee. Amen? Kinokondem niya yung babaeng nag-worship. Yung babaeng pumasok at nagbuhos ng alabaster jar filled with fragrant perfume as a sign of surrender and worship. Amen. Nasabi niya, talagang propeta ka. Alam mo, makasalanan yan. Ngayon, ito po, yung bakit nabibitter? Amen. Bakit ganon ang reaksyon ni Simon? May mga customs po ang Hebrew homes. Sino po yung Hebrew? Si Simon Amen? May mga customs po ang Hebrew homes na sana si Simon ang gumawa. Customs that Simon the Pharisee missed out but was performed by the woman with alabaster jar. Ito yon. Unang-una, para sa mga honored guests, sa mga family member at sa mga close friends, yung pinakamay-ari ng bahay dapat babatiin niya yung bisita. Amen. You would greet the visitor with a formal kiss. Usong-uso po yun ng mga panahon na yun. Kahit po lalaki, hinahalikan na ng kapwa nila lalaki bilang pagtanggap, warm welcome. Simon, dapat ginawa mo yun. Inimbitahan mo si Jesus Christ. Pero sabi ni Lord, tingnan mo itong babae ito. Wala siyang tigil sa paghalik sa aking paa. Pero ikaw. Amen? The master of the house would greet the visitor with a formal kiss or welcome on the cheek or hand. Amen. Pangalawa, the washing of feet. Yung sobrang dumi, dusty and feet, ancient clothes meant a traveler's feet were always dirty. Ama, lalo na sa mga panahon nila, walang Crocs, walang rubber shoes, sandals lamang po. And walang Innova, walang Honda. Amen. Lahat sila. Kaya ibig sabihin, kapag may dumating na bisita sa bahay mo, amen, it meant yung paa nun marumi. At ang custom nila, dapat yung nag-invite, yung master of the house, huhugasan niya yung paa ng honored guest. Ginagalang na bisita. Amen. The host would immediately provide a basin of water for the guests to wash their feet or have a servant perform the task as a sign of deep hospitality. Bilang pagpapakita na welcome po kayo sa aking bahay. Number 3, anointing with oil. On special occasion or when receiving a highly honored individual. Kapag talagang ang tingin mo doon sa darating sa tahanan mo ay talagang karapat-dapat, kagalang-galang,
to do. He failed to do all those things. Maybe because tingin niya kay Jesus Christ, si Jesus lang yan. But this woman, he showed a very remarkable worship. A very remarkable sacrifice. A very remarkable surrender of everything she had. Because she knows, merong honored guest doon. Hindi basta-basta yung dumating. Kaya Lord, kahit hindi ako taga dito sa bahay ng gagawin ko na paasal. You know what, minsan, dahil sobrang over-familiar natin sa presensya ng Panginoon, we forget that He is our honored King. Amen? Kaya minsan kahit late sa worship, okay lang, kahit late. No. Kahit umumuya habang nag-worship, sige lang, umumuya habang nag-worship. Dakila ka. Amen. Because we are so familiar, we forgot. Hey, you are singing to the King of Kings and to the Lord of Lords. He's not an ordinary man. You are standing before the very presence of God, the Creator of the earth and the universe. The one who holds it all together. Because of that over-familiarity. Because Simon the Pharisee failed to recognize the Messiah. Jesus Christ is just another guest for him. He is just an ordinary guest for Simon. But for that woman, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Lamb of God. He is the Savior, the Messiah. He is Jesus. How many times we fail to do our part? How many times we fail to give it all to God? Just because Jesus is just Jesus. He's always there. Kahit mawala ako, dyan lang naman siya. Hello? So it is a reminder for us. Imagine how isolating and shameful it must feel. Doon tayo sa parte ng babae. Tapos na tayo kay Simone. Imagine how isolating and shameful it must feel to be known only for your mistakes. Amen. To be ignored and looked down on by others. To feel unwelcome wherever you go. Amen? This sinful woman, amen, lahat ng tao nakatingin sa kanya. Simon the Pharisee is condemning her while she is worshiping the Lord, while she is serving God. Anong mararamdaman? Ano kayang naramdaman itong babaeng to? Dala-dala niya yung nakaraan niya. Dala-dala niya yung bad integrity na meron siya. And she just want to worship God. I just want to pour out the fragrant offering at the feet of Jesus. To feel unwelcome wherever you go. This woman didn't have an invitation to the dinner party. Hindi siya imbitado. Amen. But she believed in her heart that Jesus would welcome her. Andyan ba kayo? Her gift was more than an act of devotion. Higit pa to sa pagiging deboto. Yung inilagay niya, yung ginawa niya para sa Panginoon. It was a declaration that she was giving her life to Him. That she is willing to give her all to God, to Jesus Christ. That there is no in-between. Amen? Even God hates the lukewarm. Ayaw ng Diyos ng maligamgam. Mamili ka kung mainit ka o malamig. Huwag maligamgam kasi baka maisuka kita, sabi ni Lord. Hindi pwedeng nasa gitna ka. Kailangan mong mamili.
Lord ng paiba-ibang isip. Ayaw ni Lord ng lukewarm. Ayaw ni Lord ng maligamgam. Ayaw ni Lord ng sa gitna. Amen? Amen. All or nothing. Pag-aralan natin si sinful woman. She took the courage, number 1. Puntos tayo. To enter into the room where Jesus is. Naging matatag siya, naging matapang siya, na pumasok sa silid kung nasaan ang Diyos. And when God says, flourish in the courts of God, God is requiring us to enter. Sabi mo sa katabi mo, you need to enter. Kailangan nating pumasok, kailangan nating sadyain si Lord. Woo! Maraming mga Kristiyano nila, ngayon gusto nila sinasadya sila ng Diyos. Pero ito na yung panahon, mga kapatid ko sa Panginoon. Sadyain mo si Lord. Ilang taon ka nang sinasadya ni Lord? Ikaw naman, sadyain mo naman ang Diyos kahit hindi ka imbitado. Sadyain mo si Jesus. Maging eager ka sa paglapit mo sa Panginoon. This sinful woman, she wasn't invited to the dinner party. Outcast nga eh. Outcast nga eh. Ayaw sa kanya ng mga tao. May bad reputation siya. Kapag nagpapakita siya, nagtitinginan at nagbubulungan. Pero hindi naging hadlang yun para pumunta siya sa lugar kung nasaan ang Diyos. So the question is, ano ang bumibigil sa'yo? Anong humahadlang sa'yo, kapatid? Magpakatatag ka. Magpakatapang ka. Kasi sa finals, kay Lord tayo aharapin, di sa tao. Kaya kahit anong kalalagayan natin sa buhay, ano mang sinasabi ng ibang tao sa atin, flourish in the courts of God as long as you are entering the sanctuary of the Lord. Ang mahalaga, anong tingin ni Jesus sa'yo? Ang mahalaga, si Jesus ang pakay mo. Wala nang iba. Palakpakan natin ang Panginoon. One of the Pharisees asked him to eat with him, and he went to the Pharisee's house and reclined at the table. He reclined. Ganun talaga si Lord ng ugali, nagre-recline siya sa table. Ayan, nakikipagkwentuhan sa mga tao. Amen? He reclined at the table. Behold, a woman of the city who was a sinner. Sino po dito yung mga sinners? Amen. Sino po dito yung aminado, Lord, I am a sinner? Amen. Who is saved by grace through faith? Palakpakan natin ang Panginoon. Behold, the woman was a sinner when she learned that she was reclining. He was reclining at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment. Meron siyang daladalang mahalaga. Mamahalin. Eh sabi nung kanta, this alabaster jar. Mali ito, no? This all I have heard. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Lord, this alabaster jar, it symbolizes the sum of all my desires and the fullness of my joy. Actually, you're far. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spill your life, I spill my heart as an offering to my King. Enter. Enter. Do not exit. Enter. Let us come. Sabi ng Psalms, let us come to the mountain of God. Sabi ng Exodus or Ezekiel, let us come to the mountain of the Lord. Let us seek His face. Amen?
pinapaalala ni Lord sa'yo. Enter the sanctuary of God. Enter the courts of God, whoever you are. Amen? Mahal ka ni Lord. Number two, she took the courage to face her shame and hear people who reminds her of her past. Yet, still, offer a very costly worship. Tapang. Amen? Kahit lahat ng nasa paligid niya ay pinapaalala ng kanyang nakaraan. Still. Amen? Hinarap niya. Sabihin mo sa katabi mo, harapin mo. Harapin mo si Lord. Harapin mo yung mga harapin po natin ang mga pagkakamali natin. Huwag po tayong magtago. Kasi totoo lang, kahit sa kasulok-sulok ng mundo tayo magtago, mahahanap tayo ng Diyos. Amen? Ito po yung isang bagay na dito tayo matutunaw na kahit sino pa tayo naman nakaraan natin, minahal tayo ng Panginoon, niyakap tayo ng Diyos, tinanggap tayo ng Panginoon, inari tayo ng Diyos ng kanyang mga sariling anak. Kaya walang dahilan para hindi tayo lumapit sa Panginoon. Walang dahilan upang hindi tayo humarap. Humarap! Huwag tayong basta-basta nawawala. Harapin mo. Kasi ulitin ko, sa finals, hindi ka sa tao haharap. Sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, nakakahiya na kasi. Lord, dami mo kasing kabalbalan sa buhay. Hindi mo na pwedeng idahilan yun Kasi biniyaran na nga niya Ginawa na nga niya ng paraan yun. Lord, nahihiya na akong bumalik Magpapahinga muna, Lord, ako kasi ang bigat-bigat na, hindi ko kakayanin, Lord. Hindi na pwedeng dahilan yun Bakit? Kasi ginawa na niya lahat para sa atin. Para sa kapaguran natin, si Lord ang kapahinga natin. Sa kawalan natin, si Lord ang sufficiency natin. Amen. And standing behind him at his feet, weeping, and she began to wet his feet with her tears. Tagalog po, Luke 7:38-39. Lumapit siya sa likuran ni Jesus. Imagine ninyo Imagine ninyo yung isang buong kwarto na maraming tao. Maraming mga tao nagkakainan, nagsasayahan. Tapos yung biglang may pumasok na tahimik ang lahat. Kasi alam mo yung tao yan, ay may issue. Ganun yung setting Masok siya, wala siyang pakialam. Kasi ito lang ang pakay ko maibungos ko. Yun, yung naka-recline sa table. Yung nakahilig. Sa lamesa, yun ang pakay ko. Minsan lang yan dadaan dito Hello? Yung ginawa niya, umiiyak siya. Bakit kaya siya naiyak? Tingin niyo, ba't siya naiyak? Amen? Bakit? Kung ikaw yung babaeng yun, pumasok ka sa isang silid, na lahat sila, iisa lang ang tingin sa'yo. Lahat sila ang tingin sa'yo hopeless. Kahit sarili mo, tingin mo sarili mo hopeless. Pero may nag-iisa doon. Sa loob ng kwarto ngayon, na alam mo, iisang yun, iba ang tingin sa'yo. Hello? Iba ang turing sa'yo. Amen? Iyak siya ng iyak. Tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus Christ. Hello? Pagka
Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang makita yun ng Pariseo na ganyaya kay Jesus, inisip niya kung talagang propeta ang taong ito. Alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Pharisee, Simon the Pharisee. Buti na discern siya ni Lord. Buti na basa ng Diyos yung iniisip niya. He invited the Lord and he is thinking the wrong things about God. He is thinking the wrong things about those who worship God. Ilang beses sa pagkakataon sa buhay natin na tinitignan natin yung mga kapatid sa Panginoon, pa-worship pa yan. Ay, naku Lord, kung alam mo lang. Ay, naku Lord, kung alam mo lang. Yung hubayin ng utang yan, Lord. Come on! Naku Lord, alam mo lang. Minumurang ako yung isang araw. Payak-yak ka! Kung alam mo lang, Lord. Don't be like that. Sabi mo sa katabi mo kung tayong ganun. Please. Magkaroon tayo ng kanya-kanyang paglapit sa Panginoon. At huwag nating pag-iisipan ng masama yung ibang mga taong lumalapit din sa Panginoon. Kahit sino pa sila. Kahit may ka-church kang adik. Amen. Kahit may ka-church kang sikat siya sa ginagawa niya. Si Lord nga, hindi siya sinukuan eh. Sino tayo para husgahan siya? Na totoo lang, ganun din tayo dati. Hindi ko sinasabing adik ka dati. Amen? Ganun din tayo dati, makasalanan din tayo, hindi rin tayo katanggap-tanggap. Pero pinelcome tayo ng Panginoon sa kanyang presensya. Hello? All or nothing. Sino ka doon? Pwede mo ba tanungin yung katabi mo, sino ka dyan? Sino ka doon? Are you Simon, the Pharisee? Or are you that sinful woman who worship with her all? Sinamba niya si Kristo ng lahat-lahat sa Kanya. At hindi siya nabigo. Hindi siya nagkamali nang nilapitan niya. Amen. And she took the courage, number 3, to encounter Him in a very deeper way. Amen? Jesus answering said to him, pagkatapos niyang sabihin, Lord, sabihin sa isip niya, kung talagang propeta ka, alam mo ginawa niyan, alam mong makasalanan niyan. Amen? Pero, sinabi ni Jesus sa kanya, Simon, may sasabihin ako sa'yo. Amen? Simon, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ni Simon, yes, teacher. Tapos mo mag-isip ng kung ano-ano, tatawagin mo akong teacher. Iba yung iniisip sa sinasabi. Makita natin yung galing ng mga Pariseo. Gano'n sila hindi nagiging totoo sa Panginoon. Amen? At yun po yung binasa natin kanina. Church, number 3, to flourish in the courts of God, we need to encounter God every day. Tama? Kailangan natin makatagpo si Jesus araw-araw. Kasi yun yung ibig sabihin ng all. Useless na pupunta tayo sa church, pero hindi tayo kumonekta sa Diyos. Useless na wala tayong absent sa Bible study, pero wala pala tayong relasyon sa Diyos. Useless na nagbibigay tayo sa Panginoon, pero our heart is grumbling.
Malayo ka na kay Lord. And everything is just for show. Invite ko si Jesus. Invite ko, pumunta tayo sa bahay ko. Ano kayo ngayon? Nakakalungkot. Yung ganun kababaw. Tama? Kung ganun tayo kababaw, nakakalungkot. So sabi ni Lord, kaya mong dalhin kita sa mas malalim na pagkaranas at totoo na pakikipagtagpo sa Diyos. Na kapag nakita mo talaga si Lord, kapag talagang naranasan mo ang Diyos at totoong narinig mo ang pangungusap ng Panginoon, you will never be the same again. It is very pointless to have Jesus in your house and miss out. Woo! Sayang! Sayang ang pag-attend. Sayang ang pagpe-pray. Sayang ang paglilingkod. Kasi hindi mo siya nakita. Nakalimutan mong mahalaga siya. Hindi yung ginawa mo. Hindi yung ginawa mo. Hindi ito tungkol sa ginawa mo. Tungkol ito sa kung para kanino mo ginawa. Amen. There is no in-between, church. Alam niyo po, I preach this message sa 13 Martires na ibang-iba. Ibang-iba yung flow, ibang-iba yung mensahe sa kanila. Ibang-iba rin dito. Amen? Talagang nauusap si Lord. Ama? God is looking for a deeper relationship. Ang taong malalim, hindi mabubulok. Uulitin ko, ang taong malalim, hindi mo na mabubulok. Ang taong malalim, hindi mo na mabubunot. Kahit anong hampas ng hangin sa'yo, kahit anong bagyo sa buhay mo, when you have a deep relationship with God, yun pa rin ang ending. Babalik ka pa rin. Babalik ka pa rin. Nandun ka pa rin. Because there is a grace that will sustain you to remain. You will remain whatever it costs. Kasi sa totoo lang, Lord, yung binubuhos ko sa paanan mo, kulang pa yung lahat. Kulang pa. Kulang pa to, Lord. Papagod ako araw-araw para maglingkod sa'yo. Worth it! Sulit lahat. Ngayon pala, sasabi ko po sa inyo, sasabihin natin yun sa langit. Lahat ng luha, Lord. Lahat ng pagod ko. Lahat ng pagtsatsaga ko. Woo! Sulit! Sulit! Eto na! Hindi yung mga ginto Hindi yung mga pilak. Hindi yung ganda ng langit. Hindi yung mga relatives mo na nandun. Si Jesus nandun kasama mo, kaharap mo, at sasabihin mo, sulit lahat ng sakripisyo. Sulit lahat ng pagsisimba. Sulit lahat ng pag-aalay ng buhay
kahapon yung niiyak siya, sabi niya naiyak po ko eh. Yung isang miyembro ko sa Carmona. Pastora, nakasalubong ko yung kaklase ko. Siya po ay mga 70 plus na, 60 plus. Nakasalubong ko, Pastora, yung kaklase ko. Naiyak talaga ako sa Panginoon eh. Talagang sabi ko, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Sabi ko, bakit po? Kasi nakita ko siya, Pastora, mas bata pa siya sa akin, pero sabi niya, ganun talaga siya maglakad, Pastora, ugot-ugot na talaga siya. Sabi ko, Diyos ko. Pero tingnan niyo po, Pastora, si Lord, grabe talaga si Lord. Hindi ko akalain na kahit malabo po yung isa kong mata, diretso po ako maglakad kahit ang tanda-tanda ko na po. Grabe po talaga si Lord, nagpapalakas. Amen? Grabe talaga si Lord. Tingnan mo yung katabi para di tumatanda. Paganda ng paganda, paayos ng paayos ang buhay. Kahit pamahal ang bilihin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hallelujah! Kasi hindi pabaya si Lord sa mga anak. Kung may mga magulang na pabaya sa anak, ang Diyos hindi pabaya sa anak. You will flourish in the courts of God. So wala kang hinayang. Amen? Tanggalin mo na yung hinayang. Nakakapanghinayang. Ba't ba ako madal ngayon sa Pastora Tangkal yung preacher? Lagi na ako sinisigawan. Amen? Akala ko si Mami, si Pastor Nick, pahinahon si Pastor Nick eh. Amen? Nakapanghinayang yung pamasahe at yung mga biyahe-biyahe. Wala ka ng panghinayangan, kapatid. Sa Panginoon, ibigay mo lahat sa Diyos. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Hallelujah! So many times we go about our lives attempting to hang into our sin while also hanging into Jesus. Correct? Dalawa hawak-hawak natin. Kasalanan at si Jesus. Tama? Umali. It doesn't work that way. Friend, it's all or nothing. Amen? It's all or nothing. You can either surrender your whole life to Him and enjoy the peace that comes with being forgiven, or you can hold on to the things that are actually holding you down and miss out on a life of freedom. Dito po ako matatapos. Mamili ka ngayon. Amen? Gagawin mo na yung pinagagawa ni Lord. Magpapatuloy ka sa Panginoon and you will flourish. Amen? Ayoko nang sabihin yung isa pang choice. Kasi hindi ladies' choice yun. Hindi na Christian's choice yun. Isa lang ang pipiliin natin. Ikaw at ikaw pa rin. Di ba yung namin natin kanina? Ikaw at ikaw pa rin. Walk on. Yun sana. Kasi nagdadaldalan kayo dyan, di ba? Amen! So dito po ako matatapos. Conclusion. At ang challenge sa atin ng Panginoon, CGC at JTG. Amen? Let us all get ourselves planted. Sabi mo, planted. 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 In the presence of God and flourish. Let us read the challenge of God. Psalms chapter 92, verse 12 to 15. The righteous. Amen? Sabay-sabay po. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Verse 13, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. Verse 14, they will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Verse 15, proclaiming, the Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in Him. Stay fresh. Stay green. Stay flourished in the courts of God. Give your all to Jesus. Tayo po lahat ay tumayo.